Okay. Bago natin pag-usapan ang ating REITs, titingnan muna natin ang ating PSEI. Ito ang ating PSEI. Kung makikita nyo ang PSEI ay uptrend pa naman. So, ito yung trend line, pataas pa naman. Kapag ito hindi nag-breakdown, tataas siya hanggang dito at tatama ulit dito sa resistance. Pero pag nag-breakdown to, tatama dito hanggang dito. Maaaring ganun ang gagawin niya. So, last Friday, nag-green naman tayo kahit papano. Okay? Titingnan natin yung nangyari sa ating mga metal. Oops. Teka lang. Okay. Ito si gold ay nag-red naman nung Friday. Inaasahan na natin to sa gold. Okay? Na dahil nga sobra-sobra yung pag-akyat niya, sobrang taas, nagkaroon to ng pullback. Maaaring bababa hanggang dito or hanggang tatama dito bago siya tataas ulit. Pero ito, sa long term, tataas pa rin to, pataas pa rin si gold. Si silver, ganun din. Nagkaroon na ng pullback si silver. Okay? Kung makita nyo, tumama na siya dito sa kanyang trend line. Kung tuloy-tuloy siya sa pagbaba, baka bababa pa siya hanggang babalik dito. Pero kung kaya na niyang i-hold ito, baka tataas ulit si silver. Okay? Si nickel naman, bumaba rin. Si nickel, bumaba rin. Si US oil, si oil ang tumataas. So, ibig sabihin, ang ating mga bilihin ay baka possible na tataas. Ngayong February yata ang huling rate cut. So, ibig sabihin, ang mga REITs natin ay patuloy sa pagbaba. Baka bababa pa ang mga REITs na hawak natin. Ang mga REITs natin ay baka possible na bababa pa ang mga to. Kasi nga, mawawala na yung rate cuts. So, ang mga possible na tataas naman ay yung mga bank. So, titignan natin ang ating REITs. Si ERIT bumaba ng 0.9, si CREIT bumaba ng -2, si PhilREIT bumaba ng 2.3, si MREIT -2.2, si RCR -9.5. Okay. Si RCR, kung bakit ito bumaba ng ganito kalaki, titignan natin yung mga REITs natin. Okay. Ito ay bumaba dahil mayroon na silang share swap. So, ibig sabihin, mayroon na naman silang ipapasok o i-infuse. Magkakaroon naman ng infusion sa RCR, kaya possible na bumaba na ganyan. At saan nakapasok na ito sa index. So, mag-uumpisa sa Lunes, ito ay kabilang na sa top 30 na index, si RCR. So, ngayon may infusion na magaganap, kaya inaasahan na natin itong pagbagsak na to. Lumampas na kasi ang alam ko is hanggang 7.4 7.4 7.39, something like that, yung bilihan. So, ibig sabihin, na-over yung pagbagsak niya. Dapat hanggang dito lang. Pero, asahan pa rin natin yan. Baka abot pa nga hanggang dito. Pag nangyari yan, baka pwede na natin siyang bilhin pag nag-stabilize na ulit dito. Okay? Kung tulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, kapag short term ka, dapat nagbenta ka na dito. Pag long term ka, okay lang yan. Magdagdag ka dito ulit. Ganun lang. Si ERIT naman, yumuko rin. Lumampas na siya dito, pero hindi siya tumuloy. Yumuko rin siya. Si MREIT, okay. Si MREIT, nalaglag din siya. So, maaaring hanggang dyan lang muna siya or hanggang dito. Maaaring dyan lang muna siya, tapos tumaas. Okay. Si CREIT,
Si Sirit ay pababa rin. Okay. Ito pababa rin. Baka aabot siya hanggang dito or hanggang dito. Baka tatama siya ulit dito sa trend line niya na yan. So, nag-up, nag-down, nag-up, nag-down. Baka tatama siya dito. Mayroon din yatang i-infuse dito. Kasi, baka 1 gig. 1 gigawatt yata yung i-infuse dito sa Sirit. So, maganda-ganda yon. Kasi, habang nag-i-infuse sila, may possibility na tataas din yung dividends nila at tataas din yung presyo ng mga yan. Kasi nga, tataas. Kasi dadami yung ipapasok na nila na kanilang, anong tawag nito? Kalimutan ko na, yung hawak nila sa kampanya nila. So, pag nag-infuse sila, na idagdag dito, ibig sabihin, tataas na naman ang presyo ng mga to. Si fill rate, titignan din natin. Si fill rate ay pababa rin. So, ito, nalaglag din siya dito, kaya yumuko na siya. Maaaring hanggang dyan lang or baka awot dito. Yun yung nangyari sa ating mga REITs. Kung makikita nyo, ang REITs natin ay wala tayong idinagdag, wala tayong binawas sa mga nakaraan. Parehas lang, wala tayong dinagdag at wala tayong binawas. Hinihintay lang natin na mag-stabilize ulit sila sa baba bago tayo magdagdag o bago tayo ulit bumili. Kasi kapag bibili ka ngayon na habang pababa sila ay baka medyo mas bababa pa. So, antayin natin na mag-stabilize muna sa baba bago tayo bumili. Okay? Dahil sana nga bababa pa para maging at least man lang 6% yung mga dividends nila. Kasi yung dividends nila is medyo mababa pa rin. Si Sirit, ang dividends na ni Sirit ay 5.86. So at least, kung bababa siya hanggang dito, baka maaring maging mag-6. Maganda yon, 6%. Si MREIT, okay lang kasi 7% to. Ang dividend niya ay 7%. Si ERIT, nasa 5+% din. So, 5.7%, hindi siya 6. Ito rin, nasa 5.6. So, mas maganda nga kung bababa pa sila para maging 6 yung dividends nila. Okay. Ito yung mga PSEI dividends na hawak natin, nakaposition sa atin. Yung mga hawak natin na stocks. Ito yung mga hawak natin na stocks. Si RCR, DMC, PhilREIT, MREIT, OGP, RRHI, URC, SCC, RLC, CREIT, TEL, Globe, ATI, Maynilad, SGP, ERIT, MBT, Shang, ICT, Nickel. Yan yung mga hawak naman natin na stocks para sa atin na pang long term. Okay? Naisip ko na baka si Nickel, baka ibebenta natin ulit muna. Tapos pag bumaba ulit, saka natin bibilhin. Walang masyadong may share sa ating mga hawak ngayon. So, kung makikita naman ninyo, tulad nga ng nasabi ko, ang REITs ay pababa. So, kung nag-invest tayo sa REITs, sana nakapagbenta tayo. At ngayon, nasa baba na, sana may pambili ulit tayo para pag tumaas ulit siya, mayroon na tayong naidagdag sa ating mga hawak na shares. So, pag-usapan ulit natin ang mga stocks na hawak natin sa susunod na linggo.